Eto na mga bossing, episode 2 na po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman. Sa mga bago pa lang dito sa channel natin, balikan nyo po yung episode 1. Tapos balik na lang kayo dito sa episode 2. At sa mga luma naman, nakasama ko na dito ng ilang taon. Maraming salamat po sa paghihintay mga bossing. Okay, tara, simulan na natin. Let's go! Nagulat at natuwa si Gamin dahil sa naging desisyon ni Seon dahil tinanggap na nito ang kanyang imbitasyon na bumuo ng isang study group. Pagdating ni Miss Lihan, kaagad itong pumasok. Nang makita nito ang sitwasyon, kaagad itong kumilos para patayin ang apoy at galit na sinabi nito, "Ano ang ginagawa nyo?" Tapos ay dumating na rin ang vice principal kasama ang inspektor. Nakita nito na may estudyanteng nakahandusay. Sinabi nito, ito ay isang klase ng pag-ataking pisikal at panununog. Pagkatapos nito, pinapunta si Gamin sa isang silid. Sumunod si Seon para ibigay ang salamin ni Gamin at magpasalamat dahil sa ginawa nitong tulong sa training room at sa classroom nila kanina. Magkaibigan tayo, kaya hindi mo na ako dapat pasalamatan, sagot naman ni Gamin. Pagpasok ni na Miss Lihan, lumabas na si Seon. Sinabi ng vice principal, bawat eskwelahan, may mga estudyante talaga na sakit sa ulo. Katulad niya, kaagad namin itong aasikasuhin sa Campus Violence Committee para patalsikin siya. Nagulat si Gamin at si Miss Lihan dahil dito. Sinabi ng vice principal, ang pagkakamali ay may kapalit na kaparusahan. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Miss Lihan, subalit idinidiin siya ng vice principal. Dagdag pa nito, ipatawag niyo ang kanyang mga magulang para humarap sa Campus Violence Committee. Tapos ay nag-aya na ang vice principal na ipagpatuloy na ang school inspection. Sinabi ni Miss Lihan, hindi ba't ang eskwelahan naman mismo ang tunay na may kasalanan? Tama ba yung narinig ko mula sa'yo, Miss Lihan? Tanong naman ng vice principal. Sinabi ni Miss Lihan, ang eskwelahan na to ay mas nag-aalala pa sa isang inspektor kaysa sa 600 na estudyante nito. Pinagmumukha mo kung masamang tao dito sagot naman ng vice principal. Siya ang masamang tao. Itinuro nito si Gamin. Dagdag pa nito, masyado siyang bayolente. Sinabi ni Miss Lihan, wala siyang pagpipilian. Binubuli siya at siya ang unang inatake. Ipinagtanggol lang nito ang kanyang sarili. Gumamit siya ng dahas para labanan ng karahasan, sagot naman ng vice principal. Kasabay nito habang naglalakad si Seon, biglang natakot at nagsitabi ang mga magugulong estudyante. Paglingon ni Seon, nakita nito ang 3-top bodyguard ni Pihan. Sila ang tinatawag na Yonsu Trichuls. Takot na takot si Seon dahil ang tatlong ito ay kinakatakutan sa eskwelahan. Sa office naman, sinabi ni Miss Lihan, napapansin ko nitong mga nakaraang araw, hindi ako sigurado kung kayang depensahan ng mga estudyante ang mga sarili nila nang walang karahasan. Walang kahit na sino sa mga namumuno ang lumulutas sa ganitong problema. Maging ang vice principal ay wala naman talagang pakialam dito kung wala ang inspektor. Wala ka pa ring pagbabago, Miss Lee Han-gyong. Hindi ba't ikaw yung top scorer sa teacher certification exam? Nagulat ang vice principal nang marinig niya ito. Oo, naaalala ko na ngayon. Siya ang top scorer sa teacher certification exam noong nakaraang taon, si Miss Lee Han-gyong. Sagot naman ng inspektor. Dagdag pa nito, pero hindi siya nagparehistro sa hindi malaman na dahilan, kaya nakansila ang kanyang certification. Ikaw yon, tama ba, Miss Lihan? Tanong pa nito, ano ang plano mo para maayos ang mga ganitong klaseng problema sa paaralan? Sinabi ng vice principal, kahit top scorer pa siya, ano naman ang magagawa ng isang baguhang substitute teacher? Biglang naisip ni Miss Lihan ang study group na pinaplano ni Gamin. Sinabi nito, isang study group. Ideya po yun ni Gamin. Tutulungan ko po siya para mabuo yun. Sinabi ng vice principal, itigil na po natin ang walang kwentang usapan na to. Magandang ideya ang study group, sagot naman ng inspektor. Tututol sana ulit ang vice principal, subalit sinabi ng inspektor, gustong mag-aral at matuto ng mga estudyante. May problema ka ba doon? Kasabay nito, kinuha ng Yonsu Trichul si Lee Hyun. Dinala ito sa rooftop kung nasaan si Pihan. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan sila ni Gonyop. Kinabukasan, nag-iensayo si Gamin at ginagawa niya to tuwing umaga. Madisiplina sa oras si Gamin at pinapaalalahanan siya ng guard kapag tapos na ang oras ng ensayo nito. Sa eskwelahan, palihim na inaabangan ni Seon ang pagpasok ni Gamin. Nang makita niya itong parating, pasimpleng naglakad si Seon para makita siya ni Gamin. Nang makita siya nito, kaagad namang lumapit si Gamin at sinabi nito, ito ang unang pagkakataon na nagkasabay tayo, hindi ba? Sa palagay ko nga, sagot naman ni Seon at tinanong nito kay Gamin kung inaprubahan ba talaga ng inspektor ang kanilang study group. Oo, at kinikilala ito ng Education Department, sagot naman ni Gamin. Sa office ng Vice Principal, sinabi nito na, mukhang confident ka naman na maitatayo nyo ng maayos ang study group.
Opo, kaya ko po yun, sagot naman ni Miss Lihan. Good luck sa inyo kung ganun. Kapag ang study group na yan ay hindi natuloy, tatapusin na din natin ang kontrata mo. Sumang-ayon naman si Miss Lihan. Bago makaalis ng tuluyan si Miss Lihan, sinabi ng Vice Principal, naisip ko lang, kaya mo pa kayang magsalita ng mga walang kwentang bagay kagaya ng study group pagkatapos mong maranasan ng mga bagay-bagay sa eskwelahan na to? Para matuloy ang study group, kailangan nilang makahanap ng 5 miyembro sa loob lang ng 2 linggo. Medyo problemado sila sa parte na to dahil ang ibang mga estudyante ay natatakot mag-aral ng mabuti dahil sa mga patakaran dito at ang karamihan naman ay mga delinkwente. Kailangan nilang makahanap ng karagdagang 3 estudyante. Sinabi ni Miss Lihan, patunayan natin sa Vice Principal na hindi imposible ang gusto nating mangyari. Kaagad kumilos si Gamin para magdikit ng poster. Subalit, mukhang walang interes ang mga kupal na to. Natuwa si Gamin sa nakikita niya. Pero ang hindi niya alam, pinagtatawanan lang ng mga kupal na to ang nilagay nilang poster. Sa silidaklatan, habang naghihintay ng aplikante si Gamin at si Seyon, may isang delinkwente na naman na gustong sumubok kay Gamin. Subalit, pinipigilan siya ng mga team kupal. Pinipigilan siya ng mga ito dahil nakita na nila kung gaano kalakas si Gamin. Medyo OA nga lang ang pagkakakwento ng mga ito. Sinabi ng delinkwente, wala akong pakialam. Alam kong mahina lang yan. Hindi ito nagpaawat. At dumiretso ito sa silidaklatan. Sinabi nito, ikaw ba si Gamin? Narinig ko ang mga usap-usapan tungkol sa'yo. Natuwa si Gamin dahil ang inakala nito ay tungkol ito sa study group. Sinuntok siya ng delinkwente. Subalit, nakailag si Gamin na para bang hindi niya alam na may sumusuntok sa kanya. Nagpatuloy lang si Gamin sa pagdepensa ng hindi halata. Ginagawa niya ito para makaiwas sa gulo dahil pag nagkataon, baka matanggal siya ng tuluyan sa eskwelahan. Madaling naiiwasan ni Gamin ang mga pag-atake sa kanya. Nagpatuloy lang ang ganitong eksena hanggang sa makatulog ang delinkwente. Pagkatapos nito, pinag-usapan na naman ng mga team kupal kung gaano kalakas si Gamin. Subalit medyo OA na naman ang pagkakakwento ng mga ito. Kinabukasan, nag-aabang pa rin ng aplikante ang dalawa. Sinabi ni Gamin, hindi ka tinawagan ng aplikante kahapon no? Hindi naman aplikante yon, sagot naman ni Seyon. Biglang nakaisip ng ibang paraan si Gamin para maghanap ng miyembro. Sinabi nito, kung wala tayong mapapala sa paghihintay, tayo na mismo ang maghahanap. Makikita natin ito sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Dahil sa ganong paraan niya nakita si Seyon sa school canteen, pinag-uusapan na naman ni Badang, Wamos at Malupiton ang tungkol kay Gamin. Nagulat at biglang tumahimik ang mga ito nang makita nilang paparating si Gamin. Pinagmamasdan ni Gamin ang bawat estudyante. Subalit natatakot ang mga ito na tumingin sa kanya. Sinabi ni Wamos, naghahanap siguro siya ng mga delinkwente na tatangging sumali sa study group tapos ay gugulpihin niya ang mga ito. Nag-alala si Badang dahil dito. Nakuha nila ang atensyon ni Gamin. Kinabahan sila ng husto nang lapitan sila nito. Tinitigan ng husto ni Gamin si Badang. Walang ni isa sa kanila ang nagtangkang magsalita o tumingin man lang sa mga mata ni Gamin dahil sa takot na baka gulpihin sila nito. Tapos ay umalis na si Gamin. Sinabi nito kay Seyon, wala akong nakita sa kanila. Tsaka palang nakahinga ng maluwag ang mga kupal. Sinabi ni Badang, muntik na ako dun ah. Muntik na akong mapilitang sumali sa study group. Pagkatapos nito sa pila ng kantin, muling nakita ni Wamos at Malupiton si Gamin. Nang mapansin ito ng lahat, nag-alisa ng mga estudyante. Dahil magmula nung malaman nila kung gaano kalakas si Gamin, natakot na ang mga ordinaryong estudyante. Napapailing na lang si Seyon sa mga nangyayari. Subalit walang ideya si Gamin kung bakit nag-aalisa ng mga estudyante sa tuwing nakikita sila. Habang naglalakad sa hallway, sinabi ni Seyon, halata naman, wala kang makikitang estudyante dito na gustong mag-aral. Hindi naman yon, sagot naman ni Gamin. Kundi, wala na akong makitang estudyante dito, kahit isa. Tapos ay nakita nila si Gonyop. Sinabi ni Gamin, kilala mo ba siya? Oo, sagot naman ni Seyon. Kaklase ko siya nung middle school. Nung 7th grade kami, umalis siya papuntang US para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Natuwa si Gamin nang marinig niya ito. Kaya kaagad itong pumunta kay Gonyop. Sinabi nito, balita ko, galing ka sa US. Sigurado, mahusay kang mag-English. Gusto mo bang sumali sa aming study group? Sinabi ni Gonyop. Mukhang malakas ang loob mo o wala ka lang talagang pakialam kung masaktan man ang mga tao sa paligid mo. Tapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda naman pagtapos ng klase, napansin ni Miss Lihan na hindi na pumapasok si Lihyun. Magmula nung ipinatawag siya ni Pihan, hindi pa ito nagpapakita hanggang ngayon. Sinubukan siyang tawagan ni Miss Lihan pero hindi ito sumasagot. Kaya nagpa siya si Miss Lihan na puntahan ito sa tinutuluyang apartment. Subalit, wala rin itong inabutan. Sa silidaklatan naman,
Sinabi ni Seyon kay Gamin, "Total malakas naman ang pangangatawan mo. Bakit hindi ka nalang sumali sa mga sports?" "Pero mas gusto kong mag-aral," sagot naman ni Gamin. Tapos ay dumating na si Miss Lihan at sinabi nito, "Bakit ang lungkot nyo? Wala po kasi kaming nakuha kahit isang aplikante," sagot naman ni Seyon. "Tara, labas tayo," sagot naman ni Miss Lihan. "Minsan, kailangan din nating mag-relax." Masayang gumala ang tatlo, kumain at namili ng mga gamit. At kahit panandalian lang ay makalimot muna sa mga problema, lalo na si Seyon. Mababakas dito kung gaano sila kasaya. Sinabi ni Seyon kay Miss Lihan, "Nga pala, bakit sa Yusong mo napiling pumasok samantalang top scorer ka naman? Maaari ka namang pumasok sa mas mahusay na paaralan," dagdag naman ni Gamin. Sinabi ni Miss Lihan, "Ganito kasi yan, nung mga panahon na yon, maraming hindi magandang nangyari sa akin. Kaya nakalimutan kong magparehistro. Maiba tayo ng usapan. Huwag tayong susuko sa pagbuo ng study group at mas pagbutihan pa natin." Masayang sumang-ayon ng dalawa dahil desidido silang matuloy ang study group. Nang makauwi na si Miss Lihan, nagulat ito nang mapansin niya na hindi na nakalak ang kanyang pintuan. Pagsilip nito, nakita niya si Leon. Sinabi nito, "Dumating ka din sa wakas." Sinabi ni Miss Lihan, "Ano ang ginagawa mo dito?" "Gusto din naming sumali sa study group," sagot naman ni Leon. Dagdag pa nito, "Sinabi mo rin sa amin na malaya kaming bumisita anumang oras. Pero hindi ito ang ibig kong sabihin," sagot naman ni Miss Lihan. Dagdag pa nito, "Ayaw kitang i-report sa mga pulis, kaya umalis ka na. Sa eskwelahan na lang tayo mag-usap bukas," sinabi ni Leon. "Nga pala Miss Lihan, mamamatay ako kung aalis ako ng ganun na lang. Nagsisimula na akong makaramdam ng galit sa'yo," sagot naman ni Miss Lihan. "Ilang araw pa lang ang nakakalipas magmula nung dumating ka sa eskwelahan namin. Ano ba ang ginawa mo? Bakit ikaw ang naging target?" "Anong target?" tanong naman ni Miss Lihan. "Si Pihan ang tinutukoy ko. Inutusan niya ako para patigilin kita sa pagtuturo. Pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Maaari mo bang sabihin sa akin?" Tapos ay tumatawag si Gamin. Sa halip na sagutin ito ni Miss Lihan, tumawag ito ng pulis. Subalit, hinablot ni Leon ang cellphone ni Miss Lihan. Naging bayolente ito at nakahanda ng gawin ang ipinapagawa ni Pihan. Sinabi nito, "Alam mo ba kung bakit takot pa rin ang mga tao kahit may mga pulis naman sa paligid? Dahil ang mga pulis dumadating lang kapag tapos na ang lahat." Biglang namatay ang ilaw nang aatake na si Leon. Tapos ay dumating ang isang lalaki para iligtas si Miss Lihan. At ito ang nangyari. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. Nagulat si Miss Lihan nang makita niyang si Gonyop ang nagligtas sa kanya. Habang nakatago sila sa likuran ng kotse, sinabi ni Miss Lihan, "Ipahiram mo sa akin ang cellphone mo." Subalit nakita sila ng mga humahabol sa kanila. At sa pagkakataon na to, wala na silang mapupuntahan. Kaya sinubukan silang pakalmahin ni Miss Lihan. Subalit, sinampal siya ng isa sa mga ito. Sinabi ni Leon, wala siyang awa, nananakit siya ng babae at ng kanyang sariling guro. At ito ang nangyari. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. Sinabi ng isa sa mga to, "Sino ang bastardo na yan? Parang namumukhaan ko siya." Sagot naman ni Leon. I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new stuff. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been. Nang matandaan siya ni Leon, sinabi nito, "Ikaw si Park Gonyop, hindi ba? Kilala mo siya?" Tanong naman ng kasama nito. "Kilala mo din siya," sagot naman ni Leon. "Nasa balita siya noon kung natatandaan mo. Anak siya nung pinatay na guro at nasaksak din siya ng kutsilyo sa tagiliran. Nang umatake si Gonyop, sa tagiliran siya pinuntirya ni Leon. Kasabay nito, sinusubukang tawagan ni Gamin si Miss Lihan. Subalit hindi na ito nakakasagot. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough this
I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. Nang magkamalay si Miss Lihan, kaagad siyang nilapitan ni Lee Hyun. Tapos ay biglang dumating si Gamin. Sinabi nito kay Miss Lihan, "Okay ka lang ba?" Kasabay nito, dumating na ang mas marami pang kalaban. Sinabi ni Lee Hyun, "Huwag kayong matakot, hindi niya tayo kayang labanan lahat." At ito ang nangyari. Tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon that's sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here. Nang mapabagsak ni Gamin ang lahat ng kalaban, nagmamadali nitong pinuntahan si Miss Lihan. Habang kinakamusta niya ito, binalak ni Lee Hyun na saksakin ng bote si Gamin. Subalit napigilan siya ni Gonyok. Sinabi nito, "Mukhang may kinalaman ka sa kaso na yon. Kung ganon, hindi pa tayo dito magtatapos. Sigurado akong may alam ka sa pagkamatay ng aking ina dahil tauhan ka ni Pihan." "Wala akong alam," sagot naman ni Lee Hyun. Sinusubukan siyang pigilan ni Miss Lihan subalit hindi ito nakikinig. Sinabi ni Gonyok, "Binuksan mo ang pintuan ni Miss Lihan gamit ito, hindi ba? Ngayon, bubuksan ko ang bibig mo gamit ito." Tapos ay pinigilan siya ni Gamin. Sinabi nito, "Tama na yan. Wala akong ideya kung bakit galit na galit ka, pero masyado ng brutal yan." Sinabi ni Gonyok, "Anong tama na? Namatay ang aking ina. Paano ako titigil? Huwag mo akong pigilan at umalis ka na lang." Tapos ay nagawang makatakas ni Lee Hyun. Sinubukang humabol ni Gonyok, subalit hindi na nito kinaya. Sinabi nito kay Miss Lihan, "Gawin mo ang dapat mong gawin sa mga tao na yon. Huwag kang maniwala sa hustisya. Sinasabi ko sa iyo to dahil nakikita ko sa iyo ang aking ina." Nasabi ito ni Gonyok dahil hindi nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Sinabi nito kay Gamin, "Gusto mo akong sumali sa study group mo, hindi ba?" "Oo," sagot naman ni Gamin. Sinabi ni Gonyok, "Gumising ka dahil nasa Yusong Technical High ka." Matapos ang mga pangyayari, inatid na ni Gamin si Miss Lihan at ibinigay nito ang naiwan niyang libro. Sinabi ni Gamin, "Sigurado ka bang okay ka na?" "Oo naman. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Umuwi ka na at mag-aral ka." Maya-maya lang, bumalik ang isa sa mga estudyanteng ng gulo kanina para humingi ng tawad kay Miss Lihan. Sinabi nito, "Patawarin niyo po ako. Inutusan lang ako ni Pihan. Kung hindi ako susunod, papatayin niya ako." Pinatawad naman ito ni Miss Lihan. Kinabukasan, problemado pa rin ang dalawa dahil wala pa rin silang nakukuhang miyembro para sa study group. Tapos ay nakareceive ng mensahe si Gamin na may gustong sumali. Kaya dali-dali nila itong pinuntahan. Sa una ay nagtuturoan pa ang dalawa kung sino ang papasok. Nang makapasok na si Gamin, nagulat ito nang makita niyang puro babae pala ang nagkaklase dito. At tayon na nga mga bossing, hanggang dito lang muna ang episode na to. Wait na lang tayo sa episode 3. Pero wag kayong mag-alala dahil upcoming na rin ito. Okay, shoutout muna tayo mga bossing. Special shoutout siyempre kay Amancio Fan TV. At shoutout din siyempre sa lahat ng classmate ko sa Oya High, Gakuen RP, kay Kindred, kay Frojo, at kay Vincenzo, kay Zane, kay Yumi, kay Yanyan, kay Zen, at syempre kay Caleb din syempre. Dati siyang Hausen, ngayon sa Oya High na siya. Kay Madam Arya, kay Kaze Tokyo, kay Olap, kay Papang, asawa ni Mamang, kay Ziza, Abela, kay Yuta syempre, at kay Bibs, at kay Valeria. Ayun lang muna mga boss. Yun lang muna yung shoutout ko sa mga classmate ko. Pero sa mga viewers natin, syempre meron din. Hindi kayo mawawala mga boss. Salamat sa suporta mga bossing. Shoutout kay Hubert Hernandez, kay Jason Burgos, kay Muamer M. Jimlani from Holosulu, Tausug Muslim. Tausug Muslim siya. Yan. Shoutout sa iyo bossing. Bossing Muamer. Tama ba yung basa ko? Shoutout din kay Abu Fuentes from Taguig. Shoutout din kay Felix Reñola from San Jose del Monte, Bulacan.
Yung mga hindi ko po masya-shoutout na nagpapa-shoutout dito, ibig sabihin hindi nyo po nilagay yung pangalan nyo mga bossing ha. Sorry po. Shoutout din po sa lahat ng kupal sa comment section. Ayan, yung mga bobong hindi daw nagbabasa. Shoutout din kay Justin Balingit. Kabalen, Kapampangan to. Shoutout sa hotkeys ng Ires Chapter. Tama ba? Shoutout din po kay Ricky Maliwat. Uulitin ko yung pangalan nyo, ilalagay nyo. At shoutout din kay Sara Daniela. Shoutout din po kay Juan Perez from Zamboanga City at kay Jack Mitra. Shoutout din kay JB Sinyo from Tarlac City. Ayan, katarlac ko to mga bossing, baka Kapampangan din to. Shoutout din po kay RV Jail Rosales at kay Jeneline Gemina. Shoutout din kay JR Rivera at kay Rezen Dana. Shoutout din kay Marcy Domingo at kay Christina Floralde. Shoutout din po kay Lito Bungalan from Muntinlupa. Shoutout sa Bungalan family. Shoutout din daw po kay Carl Anthony from Dayan, Gabone. Shoutout din po kay Marie Chris Del Rosario. Salamat po sa pagsuporta. Hindi ko alam kung madam ka o bossing. Kasi baka Gmail lang ng ano mo yan, misis mo o kaya ng nanay mo. Shoutout din po kay Dorol Honey Grace G. At kay Michael Jan Roncal. Kay Hasim Jailani or Hailani. Shoutout din po kay Aldwin Kaino from Amam Balili, Mankayan, Benguet. Shoutout din po kay, hindi niya nilagay pangalan niya pero ito ang sabi niya. Boss, pa-shoutout po, may cancer po ako. Nilalabanan ko ang aking cancer. Pa-shoutout po, boss. Shoutout sa'yo, bossing or madam. Sana gumaling ka na, ipagpipray ka namin, isasama ka namin sa aming mga prayers. Anyway, laban lang. Laban lang, bossing. Kaya mo yan. Shoutout din po kay Joselito Guevara at kay Ismael Norhaina. Shoutout din po kay Maricar Talud ba? Tama? Talud siguro. Talud Ramirez. At kay Eway Joel Francisco. Yan, shoutout po sa inyo, Madam Maricar, at maraming salamat. Shoutout din kay Angelu from Bunawan, Agusan del Sur, Purok 7, Binahanan. Shoutout din kay JD at kay Kyle J. At shoutout din po kay Christian Paul Gutoman, kay Angelo Seraste, kay Lance Andre, at kay Muhammad Nor Mujahid. Shoutout sa'yo, bossing. Alam kong matagal ka na dito. Shoutout kay Jake Matthew Del Rosa, kay Jerwin Masukol, kay Arjibon Amang, at kay Renz Lusong. Okay, hanggang dito na lang muna yung mga shoutout natin, bossing. Mga bossing. Bawi tayo sa next video. Okay? Maraming salamat po sa matibay na suporta. Bye-bye!